Welcome back to my channel. This is Sir Paya. So, this is episode 19 sa ating tutorial para sa ating barangay information and management system using C Sharp and SQL Server. Okay, so kahapon tapos na tayo mag-print or mag-update dun sa ating barangay clearance. Tama, barangay clearance. So, today, itong building clearance naman yung gagawin natin. Okay? So, online payment muna tayo tapos add tayo ng payment. And then, select lang natin itong building clearance. Receive from sample Mielgu. Tapos, amount is 100. So, yung amount is hindi siya naka-static, no? Para inputted na lang. So, depende kung magkano yung ano nila dyan. So, hindi ko na ginawa ng maintenance. So, sa inyo, kung gusto kayo ng kung gusto kayo ng may maintenance, so, pwede rin. So, ito is para mas madali. And save lang natin. Okay. So today, ito yung kita natin ngayon. 100 pa. So, kung i-adjust natin is meron naman diyang And then, gawa natin to ng printable report. Tapos dito sa ating document, so pag-add natin is makikita natin dito yung reference na. Ayan. So, walang close. So, palitan lang muna natin or lagyan lang muna natin ang code yung close. Ito na lang siguro ang gagamitin natin. Tapos dito sa ating business, since wala naman to. Ayan. Palit natin dyan. Lagay natin dito. Tama ba to? This the dispose. Ito. Ito pala. Dito, kahit wala naman to. Wala naman gamit doon. Dispose. Okay. Tapos, siguro adjust lang natin to. Bold na lang natin. Ayan. Tapos yung color niya. Ito na lang. So, lagyan lang natin to palitan lang natin ng reference number na naka-small. Tapos ito yung tapos yung purpose. Okay. Tapos i-bold natin to. Ayan. Barangay clearance. Okay, so barangay clearance. Ba't barangay clearance ito? I think ito yung business. Tama. Business clearance. Ito yung clearance. Okay. So, check lang natin dito sa ating database. Table. Tapos, dito tayo sa ating document. So, tingnan lang natin yung record natin dito. Barangay clearance.
So, ito yung bago, barangay clearance. Ba't barangay clearance? So, I think may mali tayo dito, no? Hindi dapat to barangay clearance. Business yata to. Yung isa. Pa nakita natin dito. 30, January, 7. Ah, Aran mga natin. So, So, try lang natin, para meron tayong record purpose, business clearance, purpose here. Save lang natin. Okay, so dapat is meron dito makikita natin. Execute. Okay, barangay clearance. So, dapat hindi barangay clearance, no? Delete natin to. Tanggalin rin natin dito sa payment. Building clearance. So, ayan. Delete. So, building clearance siya. Stop muna natin. So, tayo sa ating, ayan, name of person. Ayan. So, hindi siya barangay clearance. So, ito is building clearance. Building. So, yung requirement ng building. So, name at saka yung purpose. Okay. Ayan. So, try natin ulit. Code na lang muna natin. Lagyan muna natin ng data grade. Dito. I-apply natin. Stop muna. Ito. Copy natin. Bold lang natin to. Para ma-emphasize. Ayan. Okay. Tapos dito. Lagay natin dito. Reference number ng person. Tapos hindi to, ito palitan lang natin to ng purpose. So, purpose kasi yung natin. Yung sa isa. Purpose. Ayan. Tapos, ito is change lang natin yung color. So, gawin nating outline. 1, tapos yung font color niya is, ayan, para naka-outline na siya. Okay. Ayan. Tapos, name of person, check natin dito. Name of person. Dito tayo sa ating document. Name, tapos yung purpose, yung detail 1. Okay, yung purpose, yung detail 1. So, F7 tayo. Tapos, copy na lang natin to. Then, ito is load clearance. So, gawin natin tong load building. Building clearance. Okay, tapos ito is building. Ayan, tapos ganito pa rin, naka-filter pa rin siya by day to day.
Tapos details 2, detail 1, tama naman siya. Okay. Then palitan lang natin 'tong seed na 'to 3. Kasi si data grid view 3. Yung 2 kasi natin is yung sa ating sa ibang record. So, pag tawagin siya, pag i-load natin, so dapat i-load rin natin si load building clearance. Okay, yan. And then, dito tayo sa ating report, no? Sa report tayo. Report 7. So, hanapin lang natin si general clearance report. Hanapin lang natin dito si business report. So, ito yung ating, hindi ito. Business report, yung isa, blatter. I think wala pa tayo, no? Clearance. Business. Ito. Ito yung i-generate natin. Okay. So, lagyan lang natin ng, para mas madali natin mahanap mamaya. Okay. Binago ko kasi yung flow at saka yung design. Pero yung code is hindi ko tinanggal. Kaya, minodify ko lang yung design niya. Tapos, balik tayo dito sa ating document. Ayan. So, may code naman dito. Ito siya. So, kopyahin na lang natin to. So, btn print 3 yung gawin natin. So, edit column. Tapos, palitan natin to ng name na btn print 3. Okay. Tapos, lagay natin dito. So, instead na 1, palitan natin ng 3. Ito rin siya. Palitan natin ng 3. Ito rin is 3. Ito rin is 3. So, check lang natin mamaya, no? So, ano yung kanina? Punta tayo dito kay report. Saan yung report? Ayan. So, ito yung kukunin natin. Then, ilagay natin dito. Ayan. Tapos, ito palitan natin ng 3. Then, makikita natin dito kung ano yung ilagay natin. Una is yung name. So, check natin name, purpose, tapos reference number. So, makikita naman natin dito yung name. 0, 1, 2. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Yung arrangement niya. So, this is 2. Tapos, ito is 3. And then, ito is 1. 1. Tapos, yung iba is wala na. Tanggalin na natin. So, again, check lang natin again. 0, 1, 2, 3. So, una is person. So, yung una natin is name, purpose, tapos reference number. Okay, so ayan. Okay. So, check natin ulit. Tapos, add lang tayo ng, So, try natin araw-araw mag-upload nito. Kahit every 30 minutes lang, no? Or 10 to 20 minutes. So, maka-upload tayo hanggang sa mabuo natin tong system na to. Dito muna tayo kay payment. Tapos, add tayo ng payment. Sample, building clearance. Mielgu. Tapos, yung amount niya is 100. Save lang natin. Okay, ayan siya. And then, makita natin dito sa ating document, building clearance. Tapos, select lang natin yan.
And then purpose, ano, tatayo ng tindahan. Save. Ayan. So, dapat makita natin dito, no? So, hindi pala natin na nakul. So, after kasi pag ano, after pag, ito yung building. So, after kasi nito, so, i-cool niya yung ating if that generate or load barangay building clearance. So, hindi niya na-load. So, try natin ulit mag-add ng isa para makita natin if na-load na ba siya. Ito tayo kay payment. Tapos, type lang natin dito. Payment type, so, building clearance, save from amount 100. Okay, tapos punta tayo kay document. At tayo dito ng save lang natin. So, ayan. So, automatic na siya na nag-load dito. Tapos, i-print natin. Okay. So, tanggalin natin yan. So, ayan. Ito yung this is certified that is legally doing clearance of the building palang purpose. Tapos, purpose here. Okay. Or ito. Ayan. Magtatayo ng tindahan. Punong barangay. Okay. So, ayan. Meron tayong tatlong report para dito. So, actually, marami pang clearances. Yung sinasabi ko palagi. Marami pang pwede natin i-add yan. Okay? Tapos dito sa ating issue, may issue pa kasi tayo dito. Printable rin ito. Yung issue natin. Ayan siya. Yung blatter natin. Tapos yung settlement. Pero wala pa tayong settlement. No? So add pa natin dito. Tapos sa resident, so makita natin dito yung ating resident list. Household. Ayan yung mga household natin. So, pag i-click natin to, makikita natin yung lahat ng mga members ng ating household. Vaccination list, nalagay tayo ng vaccination dito. Okay, so, vaccinated na vaccinated. So, nag-add tayo dyan. So, mag-add pa tayo dito hanggang ilang doses or booster shot. Tapos, dito sa ating barangay project, so lahat ng project na ma-receive ng barangay is dapat project ng barangay is ma-record dito. And then, yung status niya is completed na ba siya or hindi. Actually, marami pang pwede natin madagdag nito. So, medyo mas mahaba-haba itong tutorial na to or mahaba-haba itong development na to hanggang sa mabuo natin itong Barangay Management and Information System. Okay, so for today, yan lang muna. So, ingat kayo palagi. Happy coding everyone. Thank you.